mga kababayan! Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Yan girls, magandang buhay o sa ating lahat mga kababayan! May panibagong araw na naman. Panibago na namang mga kabalbalan na ibang kampo at ibang usapan mga kababayan. And of course, wala nang mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Mag-iingay na naman sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. At saka si Sir Ivan po ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda rin sa inyong mga mukha. Bakit? Eh syempre alam nyo yan mga kababayan. Dahil ang ginagawa ho ni Sir Ivan dito, abay tinatanggal ko lang ho yung mga stress nyo. Kasi alam ni Sir Ivan mga kababayan, dahil nga nagtatrabaho ang iba natin ditong kasama, nagtatrabaho, baka mayroong mga supervisor na mga terror, kaya nakakaroon ho ng stress. Tatanggalin natin yan dito, tatanggalin ho yan ni Sir Ivan. Para kung wala kayong stress sa buhay mga kababayan, abay gumaganda raw ang ating mga mukha, nagbo-blooming ho. Kasi ang sabi ho ng ating mga eksperto na yung laughter is the best medicine. Kaya nga araw-araw mga kababayan, in-encourage ko kayo ni Sir Ivan na kahit kunti man lang in a small way, abay pinapasmile kayo ni Sir Ivan dito sa ating channel. So ngayong araw mga kababayan, tawagin ko muna ang 31 million na bumoto kay BBM at saka yung mga BBM supporters at saka yung mga Marcos loyalists. Mag-ingay! Mag-ingay na naman tayo. Bakit? Siyempre good news na good news. Abay dumadagondong po ang world. Ang sa Tagalog tong world mga kababayan, yung mundo ho ng Rappler. Abay parang nasira yata Nakita nyo na ba si Maria Risa mga kababayan? Ito, stress na. Nakita ko sa kanyang page. Abay, Maria Risa. Sorry, correction. Convicted Maria Risa. Kumusta na? Kinamusta ka ni Sir Ivan? Inamiss kita dito. So ngayon mga kababayan, siya nga pala. Excited si Sir Ivan Kasi pagkabalita ko kanina mga kababayan, abay natawa ko. Talagang literal ho natawa talaga si Sir Ivan Ito na, umepekto na ang karma. Umepekto ng karma. Inuunti-unti na ho kayo. Yung mga membro ng mga salot ng lipunan, yung mga may virus na utak, at saka mga membro ng mga ok-ok, abay inuunti-unti na ho kayo. Mga answered prayers yan. Siyempre kung anong ginagawa nyo sa mga Marcos at saka sa mamayang Filipino, abay yan rin ang mangyayari sa inyo. Parang bumabalik na nga. Bumirang yan. Bumirang. Diba mga kababayan, answered prayers yan. So sa hindi pa nga pala nakakalam sa balita na ito, kasi po kanina mga kababayan, ang pinakauna ho na naglabas ng statement ang Rappler. Kasi mga kababayan, pinapatigil na ho sila at saka pinapasara na ho sila ng Securities and Exchange Commission or SEC. Itong Rappler, pinapasarado na ang mga kababayan at saka bawal na ho sila maglabas ng mga articles. So babasahin na natin yung statement na inilabas ng Rappler mga kababayan bago tayo mag-umpisa. Teka lang, konti na naman to. Sabi ng statement ng Rappler, sabi na, in an order dated June 28, our Securities and Exchange Commission affirmed its earlier decision to revoke the certificates of incorporation of Rappler Incorporated and Rappler Holdings Corporation. We were notified by our lawyers of this ruling that effectively confirmed the shutdown of Rappler. Pinapasarado na kayo. Kawawa naman. Sabi pa dito, sabi ng Rappler mga kababayan, we are entitled to appeal this decision and will do so, especially since the proceedings were highly irregular. Abay, sabi pa naman ni mga kababayan, sabi pa ni Convictor Maria Risa, they will hold the line daw. Sila parang gusto silang they will fight this case. Sabi na ang problema naman kasi dito mga kababayan sa Rappler, naman sila, parang wala naman silang label na totoo Wala nga silang mga certificates, marami pa silang violation diyan sa SEC, kaya nga yan ang nangyayari.
Nga mga kababayan, alam nyo ba? Alam nyo ba na si Maria Ressa ang pinakaunang naglabas ng statement na ito? Hindi po ang ibang mga mga nakakaalam. Ang Rappler mismo nag-post nito. Bakit? Maria Ressa, opinion ko lang naman to. Opinion lang naman si Sir Ivan. Alam ko, kasi para kang nagpapaawa effect. Totoo yan. Totoo naman yan Nagpapaawa effect ka. At saka alam niyo mga kababayan, para naghanap po siya dito ng kakampi. Kanina nung in-interview siya ng ANC at saka ng mga ibang mga reporter dyan, abay, napakalungkot ng mukha. At saka sabi niya para daw lumalabas dito na parang pinagtulong-tulungan daw sila. Marami pang mga vloggers daw na pinagtutulungan sila. At saka andito pa daw din yung government na talagang gusto silang i-shutdown. Mawawala na daw dito yung press freedom. Hindi naman kawalan na mawala ka. Good news nga yan. Good news yan, Maria Ressa. Kasi wala naman kayong mga magandang naidulot Tapos halos yung mga articles nyo, tinitira nyo lagi yung government. Anti-government nga kayo. Kaya ganyan ho ang nangyayari. Even though, wag mong sisihin dito si BBM. Alam nyo mga kababayan, alam nyo, kasi meron akong nakitang kanina, yung statement statement. Sabi niya, kasi nga sa nangyayari sa Rappler dito na pina-shutdown sila ng SEC mga kababayan, abay biglang bumait. Ang Rappler biglang bumait at saka nagpaparinig kay BBM. Maria Ressa, parang nagpaano ka dito parang nagpapaawa effect ka dito Sabi dito mga kababayan sa statement niya Rappler under Marcos admin. We're not your enemies. Abay, hindi ka naman siguro enemies ng lahat. Sa mga vlogger lang, enemy ka talaga. Abay, tama ba mga kababayan? Enemy ba siya? Enemy ba siya ng mga vlogger? Kasi palagi naman kasi naglalabas ng mga fake news mga kababayan at saka talagang mapanira. Kina-counter lang naman namin dito, namin mga vlogger. Kaya kina-counter lang lagi ni Sir Ivan. Pero ngayon, alam nyo, parang kino-call out niya ang pangalan ni PBBM. Abay, nagpa-sip-sip ng konti at saka parang biglang humina yung ego. Sabi niya, I hope for the best. We can only hope for the best. And given the track record of the campaign, given the track record of 36 years. Abay, totoo. 36 years yung sinisira yung palagi yung nilalait yung mga Marcos family. 36 years ho. I think the burden of proof is actually on the incoming administration. I continue to appeal to the incoming administration to work with journalists. Journalist ba kayo? Sure kayo? Journalist kayo? Vlogger lang naman kayo Nagpa-journalist lang kayo We're here to help you give a better future for the Philippines. We're not your enemies. Abay, you're not giving a better future of the Philippines. Talagang ako dyan. Gumaganon yung tinga ko dyan You're giving a better future of the Philippines. Sure kayo? Sure ka, a convicted Maria Ressa? Parang mali naman siguro yon. Napakamali talaga mas lalo nyo dinagdagan ang problema ng Pilipinas. Kayo po ang number 1 na nagbibigay ng isa sa mga problema ng Pilipinas. Nagpapabigat. Marami pa nga tayong problema dyan sa Pilipinas. Dumadagdag pa kayo. Isa kayo, ikaw, Rappler. Number 1 ka. Isa ka sa listahan dyan nagpapabigat Kaya nga ayaw na ayaw sa inyo si PRRD. Ngayon, parang gusto nyong ahasahin. Parang ahas. Gusto niyo ahasin ang Marcos administration. Abay, hindi mangyayari yan. Bakit? Dadaan ka muna sa aming mga vlogger. Nandito kami ang shield ni PBBM. Talagang dadaan ka sa amin. So kaya mga kababayan, dahil nga wala na magawa itong Rappler, siyempre gusto nila mo fight dito. Abay, marami nasaktan. Maraming nasaktan mga kababayan. Ressa Hontiveros. Abay, si Ressa Hontiveros mga kababayan. Abay, to the rescue kaagad. Sabi niya, silencing important media voices like Rappler.
important media, voices like Rappler. Agree ba kayo doon mga kababayan? Important media? Bakit media ba ang Rappler? Abay, Ikis, mali yan, antivirus. Ikaw talaga, utak virus ka eh. Sabi niya, an ABS-CBN before it. Pati ang ABS-CBN, talagang close na yan. Wala namang pakinabang yung ABS-CBN puro lang yung mga fake news. Not only affects the flow of the information for the day. These assaults on independent press and other perceived threats also chip away at our democracy. Meron naman democracy, hindi nyo lang gusto. Kasi lagi ho kayong natatamaan sa mga ginagawa ninyo. At saka alam nyo, sabi niya dito mga kababayan, it will affects the flow of the information of the day. No problem yan, no problem. Marami namang mga matitinuho na mga media, totoong media. Net25, SMNI, UNTV, PTV, at saka andyan sa mga tabloids, andyan ang Tribune, Manila Times. Marami namang mga okay dyan. Kayo, Rappler, ABS-CBN, ito pang GMA. Isa pa tong GMA, titirahin talaga kita. Meron kang ginawang kabulastagan Nakita ni Sir Ivan Mamaya ka lang, GMA. So, mga kababayan, abay lungkot na lungkot ho si Hontivirus. Siyempre, kalyado nila yan siyempre, si Maria Risa Rang naman taga-balita na maganda sa kanila lahat na mga galaw nga ni Hontivirus maganda sa lahat maganda sa paningin ng Rappler. So, mga kababayan, meron pang isa dito. Abay, ito nga pala mga kababayan, nagulat ako dito. Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi, tirahin muna natin itong Rappler. Si Sir Ivan mga kababayan, na nagmarites-marites. Nakikisyoso doon sa post. Kasi siyempre, pinoso ito ng Rappler. So ngayon, tiningnan ko ho yung mga yung mga comments, yung mga conversations nila doon. Abay, sabi nga dito doon mga kababayan, sabi ng mga supporter ho ng Rappler, abay talagang ni one-sided ho dito yung Rappler. Talaga daw pinagtulong-tulungan ho ng mga vlogger. Abay, okay lang naman yan. Siyempre, talagang titirisin talaga yan. Kasi kahit si Sir Ivan, kukurtin ko talaga yan Kukurtin ko talagang Rappler. Mapanira yan At saka talaga daw, pinagtulong-tulungan doon namin mga kababayan. Ang tanong ngayon, ano na lang daw ang gagawin ni Rambo Talabong? Anong gagawin na lang daw ni Lian Buwan? Muntik na ako. Baka ako mga kababayan Baka malaibel ako Lian Buwan lang. Lian Buwan ha. Wala akong sinabing iba. At saka meron silang kasama si Pia Ranyada at saka si Raka, si Mercarasa. Nakalimutan ko lang pangalan yung isa, yung naging vlogger rin. Siyempre hindi na naman problema diyan. Kasi ito mga mapagmataas na mga media daw ng Rappler, vlogger naman sila. Yung mga mapagmataas dyan na mga vlogger, mga media ng Rappler, di mag-vlogger na lang rin kayo. Nahulog lang kayo sa pagiging vlogger. Noon, lagi nyo kaming sinasabihan na napaka-cheap daw na mga vlogger. Kasi ang iba hindi nakatapos. Most of us daw na mga vlogger, mga poor. Ngayon? Magiging vlogger kayo ngayon. Pero ang problema dito, hindi naman kayo makakapasok sa Malacanang Hindi naman kayo ma-accredited dyan Bakit? Siyempre, anti-government kayo. Magiging anay kayo doon kung papasukin kayo doon. Kaya mga kababayan, agree ba kayo na papasukin yung mga vlogger ng Rappler dyan sa Malacanang? Di ba delikado? Yun ho ang pinag-usapan kanina nila mga kababayan. Kung ano lang daw ang gagawin nila. Andyan naman si Rambo Talabong. Tanungin ninyo. Kasi ngayon, araw-araw nga nila, buti na lang si Rambo ngayon mga kababayan, tahimik na. Kasi pinagtulong-tulungan nga ng mga vlogger, ang mga PBBM vlogger. Ngayon, tumahimik tanungin na lang si Talabong kung anong magagawa niya. Pambato nyo raw yan Yan ang dumating na balita sa akin. Pambato niya daw yan si Talabong. Di magano siya ngayon, magtalak siya. Rumarampa naman yan lagi. So ngayon mga kababayan, abay wala na magawa itong mga Rappler mga kababayan. Kawawa na lang to. Wala.
magiging vlogger na lang kayo. Welcome to our world. At saka Maria Risa, para hindi ka ma-depress, manood ka na lang kay Sir Ivan. Patatawanin kita dito. Ay, mababait ho yung mga viewers ko dito, Maria Risa. Mababait ho yan lahat. At saka swerte ako dito kasi talagang mga very very supportive kay Sir Ivan. So bago tayo magpatuloy mga kababayan, ay siyempre, hindi natin dapat kakalimutan ang ating mga pinakamamahal na mga legends, ang ating mga senior citizen. Kumusta po? Kumusta? At saka, take care tayo always. Take care always. At saka, stay healthy. At saka, smile lagi. Huwag niyo hayaan nyo ng problema na yan. Manood na kayo kay Sir Ivan, matatanggal yung problema ninyo. Shoutout nga pala sa mga senior citizen dyan. At saka, i-shoutout ko rin. Kumustahin rin natin ang ating mga Marcos loyalist. So, kumusta kayo dyan? Of course, huwag natin kalimutan ang ating mga kababayan all over the world. Good morning. Kung morning man dyan, magandang hapon, magandang gabi. Depende yan sa time zone na inyong lugar. At saka, huwag kalimutan lagi mga kababayan, mag-pray tayo lagi kay Lord Jesus Christ araw-araw. Hingiin natin ang ating kaligtasan at saka ang ating good health. Huwag nyo yan kalimutan. Don't worry, andito naman si Sir Ivan na palagi kayong pinapaalalahan. Ang tawag dito medyo mabulo sa Tagalog si Sir Ivan. Andito lagi magpapaalala si Sir Ivan sa inyo mga kababayan. At saka mag-thank you na rin tayo kay Amang Diyos sa ating mga blessings na na-receive araw-araw at saka sa mga blessings po na hindi natin nakikita. Siyempre, shoutout ko rin ang ating mga solid viewers natin dyan. Ang mga bagong pasok at saka sa grupo na hindi nag-skip ng ads. Marami kasi dyan marami nag-message sa akin. Sabi na, Sir Ivan, hindi ako nag-skip ng ads. I-shoutout natin yan. Shoutout hi to Ma'am Myra Mendoza from Bacoor City, Cavite. Shoutout rin kay Ma'am Julia De Vera from Taiwan. Hi and hello to Ma'am Emily Rivera from Honolulu, Hawaii. Shoutout kay Ma'am Heidi Acosta Hoyer from Gold Coast, Australia. Shoutout kay Ma'am Lilia Balag and friends from Qatar. Hi to Ma'am Rose Jaramilia from Athens, Greece. And hi to Ma'am Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Of course, shout out rin kay Ma'am Susan, the beautician, watching from Al Ain, UAE. And of course, shout out ko rin si Ma'am Erica Mapagmahal. So ngayon mga kababayan, patuloy tayo. So, alam niyo mga kababayan, nagulat pa si Sir Ivan kanina, sabi, Kuya Boy, abay, nagawa niya ito. Ay, ito mga dilawan, merong mga talagang nakagulat na ginawa. Nagulat talaga si Sir Ivan mga kabayan. Hindi ko in-expecto Alam nyo ba yung Vatican? Abay, bumati mga kababayan, bumati po kay PBBM. Sabi dito sa balita mga kababayan, Pope Francis nagpaabot ng pagbati kay Marcos Jr. Sabi dito mga kababayan, basahin mo natin yung balita. Sabi niya, nagpaabot ng pagbati ang Santo Papa kay President-elect Bongbong Marcos isang araw bago ang kanyang inaugurasyon sa June 30. So kanina mga kababayan, ngayon nagulat si Sir Ivan. Abay, buti pa si Pope Francis bumati mga kababayan. Pero ito mga pare dyan sa Pilipinas, abay, numero uno laging bumabati ko sa mga Marcos. Lalo na siyempre kay PBBM, lagi nilang tinitira. Marami kasi mga anay dyan, mga membro ng mga Padre Damaso mga kababayan sa Pilipinas. Ay, yung mga pare dyan, mga Damaso sa Pilipinas. Hindi ba kayo babati kay PBBM? Konting respect naman. Kahit bumati kayo ng konti, nagpapasaya na yan sa amin. Kahit alam ko mga anti-Marcos kayo So ito mga kababayan, siyempre si Pope Francis, Vatican, alam na natin yan mga kababayan. Medyo may mga ginagawang mga kababalaghan rin yan Bakit? Alam niyo ba mga kababayan? Nung eleksyon nung kasasagan ng eleksyon, alam nyo ba si PBBM ang pinakakulilat na presidential tumakbo ng presidente sa Pilipinas. Si PBBM ang pinakakulilat mga kababayan. Nakita ko yun sa report as I remember, 112 lang yata yun. 112 yung nakuha niya na boto At saka sino pinakamataas diyan na boto?
ay hindi na natin hindi na tayo magulat dyan. Mga dilawan eh. Siyempre si Nanay Lenin lang mga kababayan ang pinaka number 1 ho dyan sa Vatican na nakakuha ho ng maraming boto. So ngayon mga kababayan ay klarong-klaro na ho siyempre yung mga dilawan, sino bang nagpa-fund dito? Sino ba mga isa sa mga financier natin diyan sa mga pare diyan diyan sa Pilipinas? Alam na mga kababayan, alam na niyan. Kaya medyo bumalingbing ng konti. Bumalingbing ho ang Vatican ngayon. Sana nga lang hindi na aahasin na naman itong si PBBM nila. Siyempre bantayan natin yan talaga. Babantayan natin yung mga lalong-lalo na yung mga Padre Damaso, yung mga Madre de Cacao, Madre de Cacao, yan ang tawag ni Cadante, ni Sir Dante, yan ang tawag Padre de Cacao, tsaka mga Madre de Cacao at tsaka yung mga pare, Padre Damaso. Alam naman kung anong klase sila meron mga kababayan. Pero separate natin ho dito yung mga mababayat ho ng mga pare at tsaka mga madre. Nadadamay nga lang sila mga kababayan. Talaga, totoo namang nadadamay talaga sila So ngayon, forward naman tayo. Ito pa, isang nakakagulat mga kababayan. Ito nakakagulat dahil nga sa nangyari nga sa Rappler at saka parang feeling nila na wala na silang mga kalyado ngayon. Unti-unti ho mag-disappear. Unti-unti na yung mga kalyado nila na mag-disappear na mga anti-Marcos. Abay, nag-join forces mga kababayan. Nag-join forces ngayon ang sa Senado. Ngayon, di ba, naalala niyo mga kababayan, meron akong sinabi noon na meron pang isang virus dyan na letter P. Meron na, lumabas na mga kababayan. Alam niyo naman si Sir Ivan, may pagkamarites tayo Pero ang makukuha natin mga information mga kababayan, nagkakatotoo. Nagkakatotoo. Alam niyo mga kababayan, si Pimentel, nakig-join forces na kay Hontiveros. Sabi na dito, kahit kaming dalawa lang, handa na Senator Coco Pimentel at Senator Reza Hontiveros sakaling silang dalawa lang ang matira na minority bloc sa Senado. Sa kasalukuyan, sila pa lang ni Hontiveros ang nagpapahayag ng nais na maging bahagi ng minorya. Lalapit din anya sila sa mga kasamaang interesadong sumali sa bloc. Abay, kunin nyo si Cayetano. Kalyado nyo naman yan Di ba si Cayetano, di ba friends nyo yan? Friends nyo yan. Tsaka pareho kayo mag-isip. Puro kayo mga hindi talaga mapagkatiwalaan Buti na lang ngayon, parang nakilala na si Pimentel. So kilala nyo na siya mga kababayan, yung sinabi kong letter P. Isa sa letter P kasi dalawang letter P. Abay, kilala namin kayo. At saka alam ko mga kababayan, itong dalawang ito, at saka dyan si Cayetano rin, isa naman dyan sa magiging problema natin dyan sa Senado. Sabi ko, 4 nga sila dyan na magiging problema natin sa Senado. Kaya lahat ng mga vlogger nagbabantay ngayon. Talagang ang lahat ng mga mata namin andyan sa kanila. Bawat kilos nila babantayan kaagad. Merong gagawing kabulastugan, kukurtin kaagad yun ni Sir Ivan. Kukurtin kaagad yan. So ito pa mga kababayan. Abay, si Jokno, nag-ingay ngayon. Siyempre si Jokno, pag hindi yan mag-ingay mga kababayan, lalaos yan Makakalimutan niya ng mga tao At saka kung walang mga mag-ingay mga kababayan, katulad rin ng Rappler. Alam kong Rappler, hindi naman mawawala kasi magiging vlogger naman sila. At saka napaka-boring mga kababayan, napaka-boring ho ng world natin. Katulad yan ng isang movie or salida. Di ba yung movie mga kababayan, mas exciting kung mayroong kontrabida. Ganon yan. Parang sa life rin yan. Kung wala medyo kontrabida, nagiging boring ho ang ating world. Andyan ho sila lagi. Hindi naman sila mawawala mga kababayan. Andyan lang sila lagi. So ngayon si Jokno mga kababayan nag-ingay. Sabi niya, it will be hard to find a president like Noynoy Aquino. Very hard. It will be hard to find a president like Noynoy Aquino? Sure ka ba dyan? Siyempre talagang he's one of a kind. Corrupt yun Oo, namakorrupt yun.
Grabe naman yun. At saka sabi niya, he was dedicated to his work and devoted to the people. Sa inyo lang, kayo lang ho ang nakaka-benefit nun. Hindi ho kami kasama dyan. Kami mga pro-BBM, kami mga pro-Duterte, hindi ho kami kasama yan dyan. Kayo lang ho ang nakabenepisyo sa panahon ho ni Panot. Kayo lang naman talaga, kaya nga sabi nga dito, it will be hard to find a president like Noynoy Aquino. Totoo, sa inyo. At saka, sabi na dito mga kababayan, while no president is perfect, yes, totoo naman yan, wala namang presidente na perfecto. He gave his best for our country and showed us that public office is a public trust. I don't think so. Agree ba kayo sa sinabi niya mga kababayan? Talagang hindi naman mapagkatiwalaan yun eh. Nakikita nyo nga sa mga proyekto. At saka sabi niya magpapasagasa daw siya sa setrin. Hindi naman niya ginawa. At saka yung mga project mga kababayan marami hong mga overpricing. Totoo naman yan. Kaya nga tinatira kaya lagi ni PRRD. Kasi totoo naman talaga. Marami kumusta na ka pala yung pa-housing ninyo sa Yolanda? Kumusta na nga pala? Katulad na ito mga kababayan, meron akong nakita eh. Teka lang. Relax. Meron akong nakita. Proyekto ni Linlen. Abay, anong klaseng kubita yan, Linlen? Anong klaseng kubita yan? Proyekto mo? Alam niyo mga kababayan kung sinong nag-post dito? Si Attorney Larregadon. Sabi niya, sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. O angat buhay nga, maganda yung project ninyo. Pareho kayo ng mga utak ng mga Aquino. Anong klaseng proyekto yan, Linlen? Yung maganda naman, yung mga matagal masira. Yung mga matagal masira, yung malaki yung budget ninyo eh. Dapat yung okay naman sana. Pinapahalata ninyo eh. Kaya nga ayaw namin sa inyo kasi yung mga proyekto nyo parang hindi pang matagalan. At saka mostly sa mga amo ninyo, yung proyekto niya, ang marami doon mga revolto eh. Yung mga revolto yung marami doon. So ngayon mga kababayan, ito pa, tirahin pa rin natin tong yung mga anti-Marcos diyan. Ito na, GMA. Sa balita ko, meron na kayong ginawang kabulastugan. Abay, dumating kay Sir Ivan tong balita na to eh. Ito mga kababayan, ay grabe naman. Parang dumalabas to, babasahin ko lang mga kababayan. Baka yung kasamahan natin ng mga viewers dito ay hindi nila alam. Sabi ng GMA mga kababayan, Ferdinand Marcos Jr., whose dictator father and namesake plundered and brutalized the Philippines. Kita nyo yun? Journalist pa niyang ganyan? Abay, parang vlogger Parang opinion na yan So sabi niya mga kababayan, has reached the end of decades long campaign to rehabilitate the family brand, the presidency. Abay, Marcos Jr. will succeed Rodrigo Duterte in the top job on Thursday after his landslide victory in last month's election. So grabe mga kababayan, sabi dito sa kanyang caption, from Paraya to President, Marcos takes over Philippines, top job. Abay, ito mga kababayan, itong klaseng article na ganito, siyempre talagang napaka-anti-government talaga ito. Talagang membro ho ito ng mga ok-ok, membro ito ng mga virus, salo talagang ganyan. Ito mga captions na ganyan mga kababayan, hindi naman yan sa mga journalist, hindi yan sa mga totoong journalist talaga. Hindi yan makikita sa mga vlogger, yan makikita mga kababayan. Kasi dapat meron sila sinusunod dyan ng mga code of ethics sa paglalagay nila ng mga comprehensions, yung mga wording terms nila mga kababayan. Hindi dapat itong ganito sa mga vlogger ito makikita. Bakit ang mga vlogger? Napaka-advantage kasi sa mga vlogger mga kababayan. Opinion kasi ang nilalabas namin dito. Wala kami diyang code of ethics. Sa kanila lang ma-i-apply ng mga kababayan, sa mga totoong journalist lang yan. Kami dito, kung anong nasa isip namin, sa damdamin namin, ilalabas namin yan. Ganyan ho ang mga vlogger. Katulad sa kanila, parang gusto siguro mag-vlogger ang GMA mga kababayan. Sana isusunod to ng Rappler. Balita ko. Pinaparinggan kayo ni Attorney Gadon Sabi niya, may masusunod daw dito sa Rappler. Hintayin natin yan. Abay kayo, Jimmy.
Parang pinaparinggan na kayo na Atty. Gadon. Abay, ano kayo? Umayos kayo dyan. Umayos kayo dyan. Eh, siyempre, kung titirahin kayo ng mga vlogger ngayon, abay, magkaka-depression kayo kung kaming lahat ng mga vloggers ititira sa inyo. Eh, buti na lang, may pagkaano kami. Pinipili lang muna namin ngayon. Eh, iniisa-isa namin kayo mga membro ng Salot ng Lipunan, membro ng mga ukok, at saka hindi na kailangan sa Pilipinas, lalo na GMA, Rappler, ABS-CBN, hindi na kayo kailangan dyan. Pati ang News 5, naku po, hindi na kailangan kayo dyan. Dapat doon kayo sa Mars. Baka sakaling tatanggapin kayo doon sa Mars. Sa mga magwiwilga ngayong bukas, doon na lang kayo sa may dagat, sa ilalim ng dagat. Hindi kayo pwede doon. Magkakalat na kayo doon. Tsaka kung gagawa kayo ng kabulustugan doon, tsaka manggugulo kayo, abay, alato. Dito kayong ilagay kayo sa mobile jail ba yung tawag doon? Mobile jail ang tawag nyo . Parang sasakyan na parang jail, mga kababayan. At saka sa akin, talagang itapon na lang yan sa Mars. Hindi naman kailangan sa Pilipinas sila eh. Pabigat lang sila dyan, mga kababayan. Pabigat lang sila. So mga kababayan, siyempre shoutout rin natin si Sir Jojo Monsayak. He's watching from Newmarket. Hi and shoutout kay Gloria Schmid. She's watching from Germany. Hi to Ma'am Gina Tandok. She's watching from Doha, Qatar. Hi to si Roy Makaspak from Pampanga. Shoutout kay Makarubo Juan. She's watching from Malaysia. Hi to Edwarlin Digines. Shoutout rin kay Lolita Ginis. She's watching from Toronto. Hi and shoutout rin kay Rebecca Guzman. She's watching from Springfield, Virginia, USA. And shoutout rin kay Ma'am Belen Nemec from Vienna, Austria. Siya nga pala, mga kababayan, kasi marami kasi nagtatampo. Sabi nila, Sir Ivan, bakit mo hindi mo binabasa yung mga mensahe ko? Honestly, binabasa ko lahat yan, mga kababayan. Kaya nga nakuha ng idea si Sir Ivan kasi binasa ko yung mga mensahe ninyo, isa-isa yan. So, kung sa mga nagpapa-shoutout kasi, marami kasi, mga kababayan, tingnan nyo yung listahan. Marami yan. Kaya lang, don't worry. Kaya lang, pag andito last mag-shoutout, yung iba naman bukas. Ganon yun. Kaya nga, alam ko, kasama rin ang pangalan nyo. Hintayin nyo lang. Ma-shoutout rin kayo. Huwag kayo magtampo kaagad. Ma-shoutout rin kayo. Promise. So ngayon, mga kababayan, saka kung nakaabot kayo sa portion nito, sana nakapag-like na ho tayo. Saka libre naman mag-share. At saka libre rin ang mag-subscribe. Libre, mga kababayan. It takes only 1 second to press the subscribe button. At saka i-click nyo na rin ang notification bell, mga kababayan. At saka i-select ang all para unang-una ho kayo makita sa ating ina-upload na mga balita dito, mga kababayan. Kayo ho ang una at saka man-notify ho kayo every time mag-upload ho si Sir Ivan ng ating balita. So maraming salamat, mga kababayan. So don't forget to pray every day. Don't forget to pray, mga kababayan. I-pray natin kay Lord Jesus Christ na sa darating ho bukas sa inaugurasyon ho ni PBBM ay wala hong mangyayari at saka talagang peace, talagang magiging successful ang inaugurasyon ho bukas ni PBBM. I-pray natin yan kay Lord Jesus Christ, mga kababayan. At saka maraming salamat and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang